Hello, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang pinagpalang araw na naman po. Nandito po tayo sa ating bagong site na ating i-update kung anong nangyari kahapon nung unang isang video natin sa part 2 at saka sa part 2. Ito naman po sa ating pagsusunod-sunod ng ating mga video upang matuntun po natin ng pasubaybayan po natin yung kanyang nangyayari kaganapan sa araw-araw. Ito po ngayon ay nilabasan ng napakaraming tubig, magdamag po naming iniwanan at binilikan po namin na umaga. Ito po ay kinuha na ng tubig at kami naman po ay yan po hanggang balikat pa lamang at pagsimula po nung nakarang araw, nung bago nga po natin inumpisahan yan ay hanggang tuhod pa lang po ay may tubig na kagad kasi nga po ito ay palayan. Ang pinatatakpan po namin, ang pinatakahan lang po namin dito sa palayang ito ay mayroon po siyang sapa sa mababang lugar. Kung bakit ang tubig na ito ay hindi pumupunta sa sapa at ito'y nananatili dito. Dito lang po sa gitna ng bukid na ito nagkaroon sa ng balong na ganyan. Pag po katulad nga po nung sabi ko sa mga naunang video natin, pag lumayo ka rito sa gitna nito ay putik na. Katulad po nagpapala na yon ay putik na po yung lugar niya ngayon. Pero dito po sa kinakatayo ng mga tao na ito ay sadya po napakatigas. Dahil purong buhangin po lumalabas dito sa ating hinuhukay. Wala pa ho silang nahuhukay ng mga batong malalaki o palatandaan na may batong malalaking nakakanat dahil purong buhangin po yan. At kami naman po ay nagpakuha na rin ng makina na hihigop dito sa tubig na ito. Kaya aking pong nais na gustong pabatid sa lahat po na nakakapanood nito ay gusto ko po sanang hinihiling sa inyo, mag-subscribe po kayo, mag-like at pindutin po rin natin ang ating notification bell upang makita din naman po ng ating mga kasamahan na ito na talagang may mga sumusuporta rin po sa kanila at nanonood upang ganahan po niyan. Katulad po ng sumunod na araw na yan pinaluwangan ko na po yung butas at meron na po tayong hose na hihigop sa ating tubig na nagbabalong na yan. Ito na po kasi pong matandang makikita po ninyo rito. Ito po daw ay isang medium. Isa po nakakakita nung umiilaw sa kalagitnaan yan kapag gabi kasi ang bahay niya sa may bandar sa gawi-gawi lang din po doon. Mga kamag-anakan po ng mga nagbukay na yan. At ang lahat po na yan, isang lahi po lang lahat yan na dumawi dyan upang maghukay. At pati po yung matandang medium na kung tawagin nila ay talagang dumayo na rin dyan dahil lang kitang-kita na po niya sa lugar na yan ay may umiilaw sa gabi. Madalas po daw niya makita at may tumatawag sa kanyang parang nagbabantay dyan. At yan naman po ay nating pinuntahan at kinonfirm for natin, tapatunayan po natin na talaga naman totoo. At ang nakapagtataka po talaga dyan ay bakit po buhangin? Mula po sa ibabaw hanggang dyan sa butas namin ay puro buhangin. Sana po kung yan ay buhangin ng ilalim, putik naman po sana ng ibabaw dahil po yan ay palayan, taniman po ng palay. Kung bakit simula sa ibabaw ay puro pinong buhangin. Talagang buhangin po ng ilog ang nakikita po natin dyan na para bang napakasarap ipangbuhok sa mga poste o gawing hollow blocks. Ang lumalabas pong buhangin dyan, tingnan naman po ninyo yung binabareta, talagang yun po ay buhangin na tumigas lang. Hindi po bato yun. Hindi po rin putik yun. Yan po ay puro buhangin. Nakikita po natin, pinakikita ko naman po sa inyo lahat na pinupokus ko po na yan talaga ay talaga inilagay sa lugar na yan na may halo po siguro chemicals o ano kung bakit na para sa tumigas lang ng konti. Pero pag once natamaan po ng bareta o kutkutin po ng pala, siya ay talaga nagpupisto lang buhangin talagang lumalambot. Ayan. At ito naman pong matanda na to na ating kasama, siya po ang parang medium o may third eye siya na nakikita niya kung sino yung nagbabantay sa lugar na yan at po merong gabi na siya ay nakakakita ng ilaw dyan mismo sa site na yan. At yung mismo tinuro po niyang yun na bago namin umpisahan yan sa unang-unang vlog po natin, sa unang video po natin ay kinonfirm din po natin ang AKS natin na mayroon po talaga. Katulad po niyan, pag po ganyan araw-araw, bago magsimula o bago magkuhan, tinitira po natin na yan. Katulad po niyan, giniliran nung nila, niluwangan ng butas para po
makita po ng mga naguhukay na talagang hindi sila naliligaw at hindi sila nalalayo doon sa kanilang pinakagitna, ay ulit-ulit ko pong pinakikita sa kanila na tama po ang butas nila upang sila ay ganahan naman o sipagin. Napakasisipag naman po, wala akong masabi. Yan po yung mga yun, umaahon po sa katanghalian po, iinom lang po ng tubig yan, pero tuloy po ang trabaho. Tingin ko nga po sa mga tao na yun, parang ang trabaho nila sanay sa pakyawan. Sa tanghali po, pagkakamit namin tanghalian, hihitit lang po na sigarilyo doon sa kainan namin. Silusok na. Kung minsan, 12:30, 12:20, lulusok na raw sila. Ayan po, napakalakas po ng ikot natin ng ating gadgets. Talagang pag tumapat po sa sentro, sa butas na yan, ayaw po tumigil talaga yan. Pero na minsan po ay nilusong po yan, hindi lang ako nakuhanan ng video na isang side siya. Yan, para mahina sa lugar na to, para humihina siya. Pero kapag sa kabila po na tinuturo na yun, sa may gawing pala po na yun, ay talagang dyan ay malakas ang tira niya. Malakas po ang ikot niya kaysa po sa may lugar nang yan na tinuturo ng ating black hole. Parang may kahinaan dyan, lugar na yan. Kaya nung niluwangan po nila, piniluwangan ko po uli yan sa pakikita po natin sa ibang video natin, o mamaya po siguro ay maabutan ng video natin na lumuwang po talaga yung butas nung nilagay na yung hose sa lugar natin upang hindi na nila kinupan, hindi na tinitimba yung ating tubig na nakuha sa loob. Napakaganda po at kahit tuwa yung mga tao, lalo na pag sinabi kong 2 metro na lang ang lumilitaw dito sa ating gadgets. Ang lalim ng dati po yan nasa 3 metro po 3.5 to 4 meters po dati. Ngayon po ay konti na lang. Ayan, kahit kung lulusungin, sabagay may tagahawak naman po tayo ng camera para ma-videoan po si Lakay Eddie na gumagawa sa baba. Ayan, yan pong pan na yan kumbaga hanggang bewang pa lang natin ay kailangan na timbain. Diyan po sa lugar na medyo mahina sa parte na yan. Doon po sa gawing likuran niyan yun, doon po lumakas ang tunog din ng ating talagang nag-ingay na sa doon. Simula sa sulok na yan ay medyo umiingay-ingay na siya. Ayaw po sa 3 metro. 3 metro pag tinumbo po dyan ayaw umikot. Kaya ginawa po dyan, inulit ko po sa 1 meter. Iikot po sa 1 meter yan ng ating inulit para malakita ating okay. Pero pwede naabot po yan sa tunay pong lalim po talaga niyan, kasi magmula sa mitambak na ito 3.5 meters po yun. Kaya lang po ngayon ay nakakabawas-bawas tayo ng kalahati, kaya nasa 3 pa po yan na huhukayin nila. Yan, maganda po ang dating sa lugar na yan. Yan. Ang galing po ng gamit talaga nila kay Edit. Tiwalang-tiwala po talaga kami lahat dyan. At ako dyan po sa lugar na yan ay talagang kalakasan ng kanyang detection sa sulok na yan. Kaya niluwangan pa, nabutan po ito sa may lugar po ng timbahan na ito, ay inabot po ang luwang dyan para matumbok natin kung ano man po nasa loob. Yan po ay ayon po sa satellite na ginamit ko, na hindi ko lang po napakita dyan sa video na yan. Yung pagkakagawa ko po ng pagkakagawa ko po ng satellite niyan, na ang nakalagay po dyan ay drum. Ayon po sa satellite na nakuha namin, at saka sa tunog po ng tama ng mga bareta sa baba ay kumakabog. Kaya ibig po sabihin ay may drum sa ilalim o may uwang sa ilalim. Hindi na po magkakaroon ng uwang yan kung bato-bato lang yon, kung ano yun. Kadalasan po pag kumakabog ng ganun, ang laman po niyan ay may drum or may kahon na kahoy sa ilalim na may uwang sa loob. Kumbaga ay may hangin sa loob ang tunog po nung kanayan. Kaya sinasabi ko sa kanila, lalo na po nung lumalim na ng konti, ay ingatan mabuti, at baka kung drum siya ay matamaan ng bareta ay pasukin ng tubig. Lalo tayong mahihirapan, sabi ko, sakali sa pag-aahon dahil lalong bibigat. Kaya ingatan, wag mabutasan ng drum. At kung ano man ang may laman yung drum na yon, ang hindi na kumatas pa sa labas. Kaya kung ano man ang laman ng drum na yon, iaahon natin dito sa ibabaw at saka natin kakubuksan. Kaysa pasukin ng tubig, baka magkaroon tayo ng katisa pa kung sakaling yun maghalo na kung anong
anong chemicals na meron sa loob nun. Kaya konting ingat. Kaya ang ginagawa po nila, total naman yan hindi mahirap baritahin. Dahan-dahan lang. Huwag masyado malakas ang pagkakatama, lalo sa gawing flooring na yon. Dahil pag nagkamali tayo ay mabubutas yan pare-pareho tayong mahihirapan ang sabi ko. Kaya yan po ang ating pinaka-upgrade sa lugar na yun na ito na napakagandang tingnan. Ayan. Talaga binubusisi ko kung mabuti kung saan talagang pinaka-sentro o may ibang metal na nakadikit o anong merong delikadong bagay na hinahanap ko sa lugar na yan at pinakikiramdaman ko rin po kung anong init mayroon at kung anong lamig na mayroon at kung anong pakiramdaman ko sa gawin pa ako yung tubig na yun, kung magkakatiba ako kaya medyo nagtatagal-tagal po ako diyan sa lugar na yan dahil hindi ko na po sinasabi sa mga tao yung talagang ginagawa ko diyan upang hindi rin sila nervyusin. Kaya kung mapapanood na lang nila siguro itong pan na ito nalalaman naman nila na sinasabi ko. Kaya pala sila nagtataka sa ilalim. Tatagal sila dahil mayroon sa pinakikiramdaman. At sila malalaman naman nila dahil sila nagreklamo na may Makati silang nakasalat o may Makati silang nararamdaman. Ayan, natapos na sila kay Eddie at napakabigat ng katawan talaga ng matanda na ito. Ayan, hinatak pa ng payat. Talaga naman. Okay. Tawa pa sila kay Eddie. Ito po yung batong nakuha sa ilalim, isang palatandaan. Ayan na po yung pinauhukay na po natin sa mga tao. Dahan-dahan, ayan lang po. Ayan na, talagang buhangin na buhangin. Timba-timba na po sila na nag-aahon. Ayan po. Yan po, napakalambot lang yan. Hindi po tama ng bareta yung lugar na yan. Ibig ko sabihin, ang binabareta lang po nila dyan yung sulok-sulok. Dahil po yung gitna, hindi na kailangan pang paretahin dahil malambot po yung gitna. Yun na po pinakasentro. Kaya yun dahan-dahan lang po nila pinapalat. Sabi ko nga po kanina, baka may tumagos yung palat dahil nung minsan pong binareta po ng isang manipis ng bareta, halos 1 foot po yung bumaon. Malambot na malambot daw. Kaya sabi ko, yung gilid-gilid na lang ang baretahin ninyo at yung gitna ay wag na. Dahil napakalambot, sabi ko nga, mas maganda ka yung nangyari, malambot na malambot. Ang ibig sabihin lang po kako na yun ay bank soil. Yan po, wala pong putik yan, puro buhangin po yan. Wala pong lupa yan, walang putik. Na putik ng palayan o putik na buhangin po yan. Yan. Ang kagandahan po ng buhangin, bakit para sa tumigas ng ganun? Bakit siya namuuna kung dapat ang buhangin yan, umaagos para umaagos Pero po, siguro, nasiksik din. Kaya parang nanigas ng ganyan. Pero pag naganyan na po, nabasag na ganyan, lumalambot uli. Ayan pag pinala na malambot siya. Pero pag hindi sa ginalaw, may katigasan siya. Ayan. Pero once na mabasa sa ng tubig o nang mapala siya, malambot na siya uli. Lusaw sa uli, buhangin sa uli. Yun po ang kanya. Kagandahan sa kanya ay talagang kung bakit naging puro buhangin sa gitna ng palayan. Yan lang naman po. Pag po lumayo ka at lumusong ka rin sa gilid putik talaga. Yan po yung napakaganda. Hindi ko lang kung masyadong itutok na yan. Malikot po itong tagapal Kaya malikot din ng ating camera. Ayan lupa po hindi mga batong malalaki talagang hindi naman siya adobe, hindi naman sa clay. Ganyan lang po siya na napakaganda. May sinusundan po silang malambot na lugar ang pinakasentro po ng butas na yan at doon ang kalakasan ng dating ng ating director at doon din tinuturo ng kanilang medium yung matanda po kanina at yung matanda nakita po natin sa isang video natin. Diyan po sa Lugaya, sa Mipala na yan. Palalim na po ng palalim yan, dyan lang. Ang kinukal lang po nila yung gilid. Ang sinasabi ko nga, pagka naramdaman yung mainit-init na yung gawing talampakan nyo na yan, gawing baba nyo na yan kako, sabihin nyo lang ako sa akin at titignan natin kung anong meron. Ang kagandahan po niya, pag hit na po lumalim yung tubig. Kapag po sa umakin, dapat malalim ang tubig po niya, parang yan namumuno po yan. Pero hindi po lumalamig ng ganong kalamig na katulad ng ibang mga tresurante na nagukay na napakalamig ang feeling. Ito po ay hindi. Hindi po sa malamig na malamig. May halong konting init po yan. Yan po ang kagandahan lang dito sa ating hinuhukay na ito.
Kaya mayroon pong itinatagong bagay po ito na nagiinit sa ilalim. Na kailangan ng paglagay ay may tubig dahil ibang klase po yung ilagay nila dito na kailangan na maistakan ng tubig. Kaya pinaglagyan po nila isang balong na may balong kapo pala. At ang itinabon po nila dito ay buhangin upang magtuloy-tuloy ang balong kasi kung batong malalaki po yan, baka may sa bigat po nun baka magbara. Kaya po napakaganda po ng ginawa nila, purong-purong buhangin. Ito lang pong sign na ito ang nakuha sa ilalim at saka po ito. Yung dalawa po na yan. At napakaganda po. Maraming salamat po.